Hello mga guys, welcome back to my channel mga guys. So yan, napalitan natin yung yung release bearing Ngayon maglalagay na tayo ng ng gear oil. Yan, secret mo ako. Yan. Ito yung yung paano maglagay Ice candy lang yan yun Ganyan lang po tayo rito Alam nyo mga guys, kaya tinatanggal ko po yung yung gear oil kung ganyan na nagpapalit tayo ng mga clutch disc pressure plate release bearing, kasi magbubunot tayo ng ng axle para hindi tumagas. Ayan, binalik din natin yung yung kung mapansin nyo po malinaw pa kasi yung tinakbo po nito napaka-bata pa, sariwa pa ito mga guys. Ganun lang po yun ginagamitan lang namin ng ice candy ice plastic hindi na naman tayo hinihigaan lang nila yan ito ni Sir friends kasi ito yun ayan. Sino siya shoutout mo? Sina shoutout na shoutout ko sarili ko yan ganito lang kami kasi hapon na mga guys. Konting lang to, konting overtime, mga oras na past 5. Lagay na yung guys, review natin nakaangat pa yan. Ang ginawa lang natin dito, nagpalit tayo ng release bearing kasi ang problema nito mga guys, nagbabawas ng brake fluid dahil may tagas po yung release bearing. Mga guys, kung mapansin nyo po ito, dalawa po ito. Ang pag-build po nito, hatagin nyo po muna yung dalawa, saka yung iatras, saka nyo bubuksan yan. Yan. Pag-usapan natin ito saglit. Andito yung ito mga guys, yung release bearing. Yung boots niya, punit na. Yung pinaka-support kaya tawag natin dito mga guys condom. Ibig sabihin protection. O kaya boots. Yan. Ito po yung part number niya mga guys Nissan po ito? Nissan Almera. Ayan shoutout sa papa ko, nagiinom. Yan. Shoutout yung kasama natin, nagiinom daw yung tatay niya. Ito naman mga guys, okay na tayo dyan. Yung transmission, ito po yan pinabalik lang natin to para ma-roadless uli kasi 2 weeks ago ito yung transmission niya. Dati po mga guys, ang po niyan, ang problema niya po kung mainit o kaya kung nakaglagay ka sa drive, meron pong kaldag o kaya vibration, minsan namamatay. Ito po ang problema masyado nang maluwag. Ito po kasi nakakabit sa nakakabit sa pinaka. Ito po kasi yung flywheel niya o kaya pinaka torque converter. Pero basin nyo mga guys, ito po yung CVT na transmission. Kung mapansin nyo po mga guys, kaya po nagdradrag sa drive, sa reverse, ito po masyado nang lawlaw po itong springs. Yan. Ngayon mga guys, balikan natin yung yung ito, Almera. Yung mga kasama natin. Ayan. Yan. Nakahubad yan, pero paano yan? Patapos na kasi yung trabaho. Ayaw niya yung madumihan yung damit niya kasi pauwi na yan Ito guys, yung ulitin natin. Kung nagbabawas po yung nyo po, yung brake fluid nyo, minsan mga guys, kung nakababa na yung handbrake nyo, tapos umiilaw pa rin yung sign ng ng handbrake, minsan kulang ang brake fluid. Ito po kasi mga guys, ganito yan Ito po yung sign ng ng hydrovac. Ito rin yung minsan nakapakita sa sa dashboard
kahit na ibaba na yung handbrake, kung itong ano po, itong wala na po sa maximum, dito na siya, yung pundo po ng ano, ng clutch master po, nawawala dahil ano, kinakain po ng ano, dito tumutulok dun sa reverse bearing. Ngayon mga guys, kung umilaw po ito, tapos nagbawas po, i-check nyo muna yung 4 na gulong. Ngayon po, kung walang tagas yung gulong nyo, tapos napansin nyo po na yung clutch pedal nyo po, biglang lumulusot, check nyo po ito. Check nyo po ito. Ito guys, ano, magdadaldalan na lang tayo rito. Ganito ba ako magtrabaho? Hindi ko na pinapakita yung ano, yung real time, o kaya dito lang tayo, real talk na lang. Dito na naman tayo. Kasi po may nagsasuggest na ano, gusto nila, Sir Jess, mas maganda sana kung ano, simula dumating, troubleshoot, tapos kung paano kalasin, paano ipakabit, tapos kung okay na siya. Pero kung mga guys, kung mapansin nyo po yung video natin, ano po tayo, diretso sa punto. Kung ano po yung nakita natin troubleshoot, o kung na-troubleshoot na natin, diretso sa trabaho. Kasi minsan mga guys, sabi ko nga po, ito po, pumasok kaninang ano. Anong pumasok to sir? Alas 10? Alas 10 na? 10 dumating ano? Yan. Alas 5 na. Ay kung ano po, kung inumpisan natin ng ano, bawat kilos natin, naka-video tayo, baka maubusan tayo ng oras. Baka gagawin natin ng ano to, ng 2 araw. Saka ito pa mga guys ha, dahil po makapal pa yung ano, yung clutch pressure plate niya, wala pang tama. Hindi ko muna pinalitan kasi sayang. Nasa ano pa po yun, nasa 70%. Yung 70% po mga guys, ibig sabihin makapal pa po yun. Kaya sayang. Baka po magsiabutan po nito, baka sira na naman yung ano, yung release bearing, saka natin palitan ng ano, ng set, yung clutch disc saka pressure plate. Ganun lang mga guys. Pagdaldalan tayo uli. Nagpalit tayo ng release bearing. Ang tawag kasi nito mga guys, ano, ito yan mga guys, diba sabi ko ito po, release bearing kasi minsan kasi ang tawag. Pero ito, ang tawag po nito mga guys, ano na po ito, parang ignition coil built-in. Wala nang ano, wala nang high tension wire, wala nang distributor. Ito naman po, ang tawag po dito mga guys is, ano po ito, concentric sleeve cylinder. Yan, concentric sleeve cylinder. Yan mga guys parang kung ignition coil o kaya ano, para sa mga modelo na wala nang high tension wire, wala nang ignition coil, wala nang distributor. Ito naman po, wala na pong ano, secondary master. Ito na po, naka-diretso na. Kaya nga, ulitin natin mga guys, ang tawag po natin dito, concentric sleeve cylinder. Okay mga guys, yan, nakababa na bukasan lang po niyan, nakabandera lang tayo kasi po, natanggal na po yung ano, yung jack niya. Ang kulang na lang natin dito mga guys, air cleaner. Anong sa tingin mo sir? Okay na? Okay na daw. Mga guys, for tomorrow, road test na tayo. Bye bye.